Ito yung isa sa aming mga magandang variety, W10. Yan guys. So ito hinog na. Ito medyo actually labis na siya ng konti. Pero pwede pa naman. Ito muna natin. Itong isang ito, tingnan nyo guys. Oh. Yan hinog na yan. Yang kikita nyo. Kailangan gamitan natin ng pruning shear sa pag-harvest. Para hindi po masisira yung bulaklak. Ito guys, katamtaman itong harvest pagdating sa W10. Tingnan nyo, ang dami pa susunod oh. So itong mga to, mga more than 5 months, tapos magiging hinog na siya. Ito naman yung aming K1. Yan, K1. Dito guys, nilagyan namin ito ng coco fiber para mas maging malamig, basa yung lupa. Pero hindi dun sa mismong puno talaga nilalagay. Malaking tulong yan sa kakao. So tingin nyo, ito. Guys, so, kailangan gamitin natin ng pruning shear. Okay. Yan. Ito yung aming K1. Ito, tingin nyo guys. Oh. Ang ano niyan, ito muna siya. Tapos maging ganito na pag hinog. Okay. So maring sabihin nyo medyo maliliit ang bunga nito. Oo, medyo maliliit nga po ito dahil ito ay nirehab namin. Pero sa iba naming mga trees, malalaki talaga yung bunga. So dito lang siya sa portion na to. Medyo maliliit. Okay, so yan ang ganda ng kulay, di ba? Aming K1. Pupunta tayo doon sa iba natin. Okay, ito guys, sinog na to. Yan o. At dahil dito, tingnan nyo, yung puno kasi na to, medyo halos mamatay na. Kaya nag side graft na kami dito. Ayan guys, oh. Naka side graft. Mabubuhay na yan. So ito pa, harvest natin. Iba-ibang variety ito guys, nandito. So, lagi lang tatandaan na dapat matalas, hindi po pinipihit. Okay? Hindi pinipihit yung ating pods. So ang tawag dito guys, pods, cacao pods. Yan. So tingnan niyo ang bulaklak guys. Ang talagang bunga na lumalaki ng kakao ay yung dito sa puno. Yan oh. Yung mga nasa taas medyo maliliit. Kaya yun ay tinatanggal namin. Habang nag-harvest at may manakita kayong ganito na, tatanggalin na. Yan, putulin na siya dito. Yan, sasagad. So yung isang yun, hinog na rin yun. Yan oh. Okay. Yan, yung mga nagtatanong bakit daw may mga ganito. Ito kasi talagang na-abort ito. So yung ating cacao tree, pag hindi niya kayang sustintuhan ng sustansya, ina-abort na talaga yung mga yan. So tayo, pwede tayong tumulong sa pag-abort para yung bunga manatili dito. Kahit naman dito, mayroon pa rin na ganito. So mainam yan, alisin na lang. Okay. Ayan. Oh, itong isang ito guys, hinog o hilaw. So dapat kilala nyo yung inyong tree. Okay, so ito po ay hinog. Yan. Ngayon, niiwan lang muna natin dito sa gilid. At babalikan natin mamaya. Ano, kita nyo, ang daming bunga. Oh. Okay. So ito pa oh. Malalagpasan natin. Oh. Hinog na po ito. Yan. At saka huwag tayo mag-iiwan ng mga hinog na sa puno. Kasi po isa yan sa mga inaatake din ng mga insekto kapag may mga naiiwan. Gustong gusto nila ng kulay yellow. So kahit hindi naman talaga nag-yellow yan, ganyan lang siya. Gustong gusto niyo mga insect. Dito sa puno na ito guys, yan oh. Yan. Ito inaalis namin. Yan tinatawag dyan sprout, water sprout. Okay. So iyan pagtutubuan uli ng panibagong bulaklak. Kita nyo. So maaring napapansin nyo ang linis ng puno.
talagang inaalis namin yung mga tumutubo dyan sa gitna para manatili na mayroong hangin na dumadaloy and nasisikatan din ng araw. Para sa ganun, may iwasan natin yung mga sumisira dyan ng mga insect. Okay, may iwasan din ang sakit. Ang guys, hindi po pinipihit katulad ng inyong nakikita nyo ngayon dito. So yan, hindi natin siya pinipihit. Talagang pinuputol natin siya. Gamit ang ating pruning shear. Alright, so marami pang susunod guys, no? Yan dami bunga, diba? So yun. Tulad ng sinabi ko, may mga na-abort. Yan. Ito guys, hinog na rin. Ito, yan, kita nyo. Ilang porsyento na ba yan? So, yan ay mga 75%. Pag biniyak natin yan, hinog na yan sa loob. So, yun din po. So, dito sa aming farm, papansinin nyo, tinatambakan namin ng ganito. So, nakatambak na yan, hindi yan basura. Kundi sa ilalim yan, coco fiber or coco wire. Pagkatapos, ito yung mga lumang polybag na itinambak namin dyan. Ito guys, hinog na rin yan. Kita nyo? Mga 85% hinog na ito. So, hindi lahat ng kakao ay nagkukulay yellow, na talagang yellow. Kaya tulad sinabi ko, dapat kilala natin yung ating cacao tree, kung anong klase. So, dito marami kaming mga naka-polybag. Nagpapatubo uli kami ng panibagong mga seedlings. At ito ay naribag siya para i-grap. So, dudugtungan ng panibagong sayon or bud stick ayon dun sa gusto ng mga buyer. Nyo guys, daming bunga, di ba? Yan, ito. Punta tayo dito. So, pwede na bang anihin to? Yes. Pwede na. Okay, yan ito pa. Actually, yon malapit na rin yon. Pero hindi muna natin siya kukunin. Dito sa mga bunga na to guys, sa tingin nyo meron bang hinog? Yan, may hinog ba? So, wala pa po ditong hinog. Lahat po yan ay hilaw pa. So, maaring malito lang kayo sa kulay. Ito, ito. Tingnan nyo, ang liit lang na puno. Pero, matanda na rin kasi tinanggal na namin yung doon. Ayan, hinog na ito. Siyempre, obvious yung kulay. Okay? Isa sa mga tips sa pagkakakaw, kailangan guys, tama yung distansya. Ito, dahil ginamit lang ito for demo, ang distansya nito ay 3x3. And then, naglagay kami ng Madre de Cacao. Yan ay the best na companion tree ng cacao. Pero, kung gusto nyo, kung may mga intercrop yung inyong cacao, hindi pwedeng 3x3. Gawin nyo siya at least 3.5 by 3.5 or 3.5 by 4 or 4x4, or pwede din naman ito guys gawin na 5x5 or 5x4. Depende sa kung ano ang naka-intercrop. So ito guys, tingnan nyo. Ginagawa namin malinis yung puno. Ang dahilan kasi, kapag marumi yung puno, nagkakaroon dyan ng langgam. Yung langgam ngayon magtatangay ng mga aphids para dito sa cacao tree nyo ay manirahan at sirain yung inyong mga cacao pods. Tingnan nyo, ang linis guys. Kikita nyo ba? So dito din may mga luya. Ngayon mag-i-insert pa din kami dito ng mga oregano. Ito guys, tingnan nyo kung gaano karami ang bulaklak ng cacao na to. By the way, mayroon ba nakakaalam kung gaano kadami ang bulaklak ng isang cacao na katulad nito? Tulad ng cacao nito guys, pwede ito magbulaklak ng mga 6,000 to 10,000 flowers. Okay, depende yun sa laki ng cacao at paano i-manage. Ilang porsyento na nabubuhay, nagiging bunga, 5%. So just imagine ito. Gano'ng kadaming flowers yan, diba? Ang tanong din,
gaano kadalas siya mamunga sa loob ng isang taon. Tuloy-tuloy po kung tama ang management nyo. Mahalaga, unang-una sa lahat, proper pruning at saka yun, kalinisan dun sa paligid. Guys, sundan nyo pa ibang video patungkol sa kakao at mag-upload pa tayo para po lahat tayo ay matuto.